Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Karen Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong this week, 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang sa baba ng video para sa personal reading. Energy reading tayo. General reading to kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Gawin yung guide, yung mga warning na ibibigay sa inyo dito para magkaroon kayo ng positive outcome. Pilitin yung i-analyze. Kung marunong kayo mag-analyze, makakatulong sa inyo yung reading natin. Meron tayong Aries, Leo, Capricorn, Libra. Medyo may mga sitwasyon na maaaring nai-stress ka. No? Maaaring may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng pagkabalisa. Maaaring nababalisa ka, nagkakaroon ka ng thinking about something na about sa mga desire mo. Ganyan, anong dapat mong gawin, anong dapat mong actions. Yan na nakita. You want peace. Siyempre nakita ko naman na you want peace. May mga bagay na maaaring ini-illusion mo, dinidream mo, maaaring ganun, na gusto mong ma-achieve yung bagay na yun. No? Ang nakikita ko dito, you need to move on. It's time to change your journey. Kasi, wag kang magstay dun sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Kailangan mong maintindihan at intindihin yung mga bagay-bagay. Bakit sa ngayon, ganito yung buhay mo, maaaring there's a reason, o kaya is, dapat mong maintindihan at intindihin yung mga bagay na kailangan mo ng actionan this time. Ganyan. Kailangan mo kasi this time is manindigan to achieve or to growth, no? With something, o kung gusto mo ng positivity, this is a time, no, na magkaroon ng changes with comes to mag-action ka, mag-move ka. Ang sinasabi ito, iba dito, extension to. Yun na nakikita ko ito. Syempre, may mga chismis. Chismis Mga chismosang palaka. Yan. Maaaring may mga pinag-uusapan ka. Yan, may mga chismis o pag-uusap sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo nakakaranas ka ng anxiety, ano? Yan, anxiety kayo. O din yung situation na may mga ini-imagine. Ganyan. Feeling emotion, imagine, or maaaring nagkakaroon ka ng reflection from the past situation. Pwedeng ganon. Ay, anak, pinupo mo na naman si mami. Baluga. Yan. Yun na nakita ko. May tao na makipag-usap sa'yo. Or may makipag-communicate sa'yo. You will receive information or communicate to with someone. Maaaring sa babae na to. Kilala mo siya. Sa tingin ko, kilala mo siya. Pwede siyang kapatid mo. Pwede siyang kaibigan mo, or with someone connected sa iyo. Pwede siya is nasa ibang baryo, pwede siya nasa ibang bansa, o nasa probinsya. Pwede ganun. Basta connected siya sa iyo. Yan, may taong ko-connect sa iyo. And then also, ang nakikita ko rin dito, may mga excitement din naman ako nakikita, or excitement ka to achieve your goal. Pwede ganun. Magkakaroon ka ng questioning or quarrel with someone sa isang babae rin. Yun na nakikita ko dito. Pwede yung mga hindi yung, mga chismosang palaka. Pwede ganun. Yan, nakikita ko to. There's a retirement. Hindi ko alam in what way, no? Siguro, magre-retire ka ba? Or you're retiring, or you want to retire with something. Pwedeng in relationship, pwedeng sa mga pagiging chismosa o chismoso, joke. O kaya sa mga tao na is not worthy na sa'yo, hindi na nag-work sa'yo, or hindi na worthy sa'yo, garing ganun. Or pwede na sa trabaho. Or someone is may nag-retire or retiro, no? Sa nakita ko dito.
Gamitin mo daw yung karunungan mo or your wisdom, ang sinasabi dito, kasi if you use your wisdom and katalinuhan mo is you will achieve yung mga gusto mo mangyari in life. Meron kang, maari din sa iba sa inyo, kasi may pagtulong ako nakikita dito, no? Pwede rin na mahihingi sa'yo ng tulong or may tao na bibigyan mo ng tulong. Ay, tama ba ako? Hihingi sa'yo ng tulong o tutulungan mo? Yun yung ang nakikita ko dito. Maaaring mas matanda to sa'yo. Or pwede rin na sa iba is vice versa kasi wala namang din dito. Pwede mas matanda sa iba or pwedeng mas bata sa'yo, yung iba. Vice versa tayo, ganyan. Meron ako nakikita na travel. Yun, maaring you thinking about travel or pwede rin sa pagtulong ay may taong hihingi ng tulong sa'yo. Baka related to sa mga documents, papers about traveling. Pwedeng ganun, di ba? Yan, may movement ako nakikita. Also, andito rin yung sitwasyon na thinking about something distance. May didistansya ba? Didistansya ka ba? O someone is magdikakaroon ng distance sa'yo. Pwedeng ganun. Or may tao na connected sa'yo in a distance. Ganyan. May vehicles ako nakikita ha. Hindi ko alam kung bibili ka ng vehicles, magpapagawa ka ng vehicles, or something problem when it comes to a vehicles. Mag-ingat pa rin kayo. Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Scorpio. Ano po ito, universe? Okay. Okay, ang energy mo, sa nakikita ko dito, pati ng mukha ko. Nandito ka na sa iyong decision making, sa nakikita ko dito. Andito ka na sa sitwasyon mo na parang may aaralin ka ata. Parang ganun. Either mag-aaral ka o may aaralin ka o may aalamin ka. Yan ang nakikita ko, energy mo. Tapos meron din akong pag-uusap na nakikita dito. Pwedeng may tao na kakausapin mo or makikipag-usap ka or taong kakausapin ka. May pag-uusap. May mga partnership, collaboration, talking, o kaya may dealing din ako na nakikita dito, no? Mayroon, ang nakikita ko rin na energy sa iba sa'yo, mayroon kang gustong ipaglaban into your life. Yun, may gusto kang ipaglaban. May gusto kang gawin na ipagpipilitan mo. Yun ang nakikita ko dito. Baka iba sa inyo may mga collaboration, partnership, dealing. Tingnan natin ang parating. Smart ka ha, Scorpio, dito. Pero sometimes kasi pagiging smart minsan may mali. No, kumbaga, andito ka kasi sa situation mo na minsan hindi mo na tatama yung pagiging smart mo na pwede rin na mahilig ka makipagtalo, ganyan, o kaya pagpipilitin mo talaga yung gusto mo, ganyan, parang isipin mo na mas tama ka. Hindi ko naman sinasabi na tama siya or mali siya. Hindi ko naman inaano na about sa'yo. Kung pagka pipilitin mo yung gusto mong sabihin, pipilitin mo yung gusto mong mangyari. Parang gano'n sa iba sa inyo. Yan. Tingnan natin parating sa iyo. Parating sa iyo. Ano to, universe? Okay. Oh. Universe, paka-explain nga to sa akin. Ay, ano ba yan? Okay, thank you. Ay, ano ba yun? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is, there's a new beginning happening to your life. Ibig sabihin, may opportunity na darating sa buhay mo. May opportunity na darating sa
sa life mo or may isang sitwasyon na magtatapos na sa buhay mo. Ganyan. May mag-i-end. No, yun ang parating sa'yo. May magtatapos in your life. There's a potential ending situation and also there's a beginning of a cycle happen sa buhay mo. Pwedeng this is a new opportunity sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko. Or magkakaroon ka ng bagong idea, bagong directions, or meron ka ng sitwasyon na magkakaroon ka ng ano ba dito? Mag-i-start ka ng new mental health. Kumbaga, magiging maganda at magiging maayos yung situation mo dito sa mga parating na to. Yun na nakikita ko dito. Sa ba sa inyo, mangyayari to by October. Hindi man siya mangyari this month, maaaring October, 10 weeks, 10 days, 10 weeks, 10 months, or by October. Yan, mayroong mga sitwasyon na changes happen sa buhay mo. May mga changes na mangyari sa'yo. The beginning. Pagtatapos ng isang sitwasyon in life. And also, ang parating sa'yo, nandito ka na sa sitwasyon mo na magkakaroon ng paghihigpit. Parang maghihigpit ka into your life. Yun ang nakikita ko. Parang, andito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng new way about something. Pwedeng communication, pwedeng new way of ano ba to? Routine, pwedeng ganun. Basta magkakaroon ka ng pagbabago sa sarili mo. Para maghihigpit ka na. Kumbaga, kung dati is may mga nangyaring hindi maganda na situation, this time is mas more ka magiging smart. Mas more mong aaralin, mas more mong iisipin yung bagay na yun. Bago mo aksyonan, bago mo gawin, bago mo i-create, bago mo desisyonan, no? Nandun ka sa point na yon. And makaka-receive ka daw ng text message and communication with someone, tulad ng sabi ko kanina, who is in a distance. Yan na nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, andun yung mga manifestation, na parang sana magkaroon ako ng luck, sana maging maganda na yung buhay ko, sana gumanda naman, mag-change naman yung fortune ko, may mga ganong sitwasyon. Ang sinasabi dito, if you want yung situation na yun, huwag ka lang mag-manifest, you need to take it action and be creative, tsaka this is the time to decide kung ano yung mga bagay na kailangan mo nang i-let go or i-withdraw into your life. Yun, kailangan mo rin kasi mag-ikpit with something o kinakailangan. Yan na nakita ko dito. Kung huwag ka ma-disconnect, huwag ka ma-disconnect sa pangarap mo. Hindi ko naman nakikita na nag-disconnect ka, pero kung nagmamanifest at naghihintay ka lang na bumaksak yung bunga, ay di, good luck. Good luck sa'yo kung kailan darating yan. Diba? Yun na lang yun. Be inspired, sinasabi dito, no? Maring may mas bata sa'yo na makipag-communicate sa'yo, no? Dito. Sa iba sa inyo, this is new communication, or sa iba sa inyo is mayroong mas bata na makipag-communicate sa inyo. Hindi ko alam kung nag-aaral ka, may pag-aaralan ka ba, parang ganun. Or handun yung pagiging, mahilig ka lang talaga mag-research, or thirst of knowledge, no? Tingnan natin ang dapat iwasan. Diba sa inyo, tatahak kayo ng... Pero nasa sa'yo yung desisyon eh. Pagtahak ng ibang direksyon sa buhay, nasa inyo daw yung desisyon na to. Huwag ka lang umasa na mangyari yun. Dapat iwasan. Okay, dapat, anak. Ano ba yan? Okay, iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob na hindi mo kakayanin yung mga pinagdadaanan mo sa ngayon kasi kaya mo. No? May mga bagay lang talaga na kailangan isaayos o kailangan gawin o kailangan umpisahan. No? Kasi sinasabi rin dito na kailangan ng pagbabago sa buhay mo. Ibig sabihin, may babaguhin ka talaga. Diba? It's time to transform. It's time na mag-revert ka
Yung sinasabi dito. Siyempre, iwasan mo yung ma-impatient ka. Ang nakikita ko dito, kumbaga, sinasabi naman dito na you need to be patient kasi by October, there's something happen na hindi mo asahan na may mga problema na matatapos sa buhay mo. As in talaga. Parang nangako si ate eh. Yun ang nakikita ko sa card ah. Anak! By October, magkakaroon. You need to keep fighting. Sa alam ko na you are a survivor, maraming deep wound, o there's a battle ka na sinuong o sinusuong this time, pero wag ka daw mag-alala. By the October, they promise you. Kasi nandito siya, no? Diba? Kumbaga, may blessing na darating sa buhay mo. Or hindi man, sa iba sa inyo, maaaring mapaaga to, maaaring 10 days, diba? Baka in a day, 10 days, or this month, diba? Baka dumating yon. Pero sa iba kasi dito kasi is in a month. Pwedeng sa iba is 10 months, ganyan. 10 weeks, pwedeng ganun. Yan, may mga magtatapos na problema sa buhay mo. You need to keep fighting, ang sinasabi dito, kasi there's an end of a cycle happen into your life. Magkakaroon ng transformation, may mga door na magsasara at may mga door na magbubukas muli para sa iyo. Diba? Yan. Ang sabi dito. And then, syempre, iba dito kasi yung feeling burnout eh. Ano yung struggle, problem, burden ako nakikita kasi. Pero, basta, palagi mong tatandaan na magtatapos siya dito. Maging patient ka lang. Iba kasi ito parang you're something, may hinihintay kayo na situation. May parang may paghihintay na reward, result, parang gano'n. May hinihintay ako nakikita sa inyo. Tingnan natin. May aso ako nakita. May alad kayo aso? Yeah, may aso ako nakikita. At saka may matanda ako nakikita. Hindi ko alam kung sino yung matanda na yun sa buhay mo. Pwedeng karelasyon mo, pwedeng magulang mo, or relatives mo. Inaalagaan, sinusuportahan. Kamusta ang love? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Scorpio? Uy, ano ba yan? Ano po ito, universe? Ang Galileo. Tingnan mo. Devil. Ibang love to. Siguro ngayon, alam niyo na. Siguro ngayon, alam niyo na yung result. Diba? Natandaan nyo, pwede itong magulang nyo, ganyan, pwedeng pamilya nyo. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, ate, kung kami is single, ano nang mangyayari sa aming love life? Ay, naku po, may tao dito na matagal mo nakilala eh. Pwedeng kaibigan mo na siya? Or, actually, isa dito, matagal mo na siyang kilala. Isa dito is, makakilala mo mas bata sa'yo. Makakilala ka na mas bata sa'yo, at yung iba dito, mas kilala nyo na siya. Pwede mas may edad siya sa'yo, pero kilala mo na siya. Yun ang sabi, sa mga single. May darating sa'yo. Hintayin mo na lang. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to. Kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, you feel relaxed dito sa taon na to, no? Pinahalagaan mo, syempre, hindi pagpapahalaga. Or vice versa, no, pointed name, wala pangalan mo dito. Pero hanggang dumating yung paglalay, dishonest, pagtataksil nitong taon na to, nagsinungaling siya, may itinago siya sa'yo. Kung titingnan ko dito, kung love ka niya, hindi ka niya mahal. Kasi lahat ng sinabi niya sa'yo is para mapanatag ka lang. Kumbaga, pagiging sakim o makasarili itong taon na to, no? Sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng hardship o naging sobrang sad nung relationship na ito. Hindi naging equal ang isa, kumbaga, no? Hanggang sa dumating na maaring ikaw o siya is may pag-iwan sa ere. Nagkaroon ng mga rejection, abandonment situation,
nagkaroon ng pagsisinungaling o may sinikreto ang isa sa inyo. Nagkaroon ng pagbabackstabbing dito sa nakita ko dito, nagtaksil, and then also hanggang sa dumating na nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng attraction sa iba pala to. Karoon talaga ng rejection. Yon ang nakita ko sa iba. Kung kayo naman is in relationship ng tao na to, kung kayo is relationship, itong relationship na to, hindi ko alam kung saan ang patungo nito, pero ang nakikita ko to is isa sa inyo magpapatawad. Kung kayo is kung magkakahiwalay kayo nito, isa sa inyo magpapatawad. Kumbaga magkakapatawad. Pero itong relation na to, may something na hindi mo alam. Pwedeng wala siyang feeling sa'yo, or pwedeng ikaw, wala kang feeling sa kanya. Kasi, may lihim o may itinatago ang bawat isa. No? Nagiging cold yung isa, siguro hot and cold, maaaring ganun, or handun yung sitwasyon na nararamdaman mo minsan siguro, or vice versa tayo, na bakit parang ako lang yung dito sa relasyon na to? Bakit parang ako lang ba may gusto ng relasyon na ito? Bakit parang may something yung karelasyon ko? Bakit parang hindi ko nararamdaman yung feelings niya? Pwedeng ganun sa iba, no? Sa nakita ko to. Pero may tinatago. Ay pagsisinungaling, as in, dito sa situation na to. Or pwede rin naman na itong relationship na to is hindi talaga siya, sa iba dito, pwedeng itong relationship na to is hindi talaga siya dumating sa point na kasi alam mo sabihin kong love, kayo na magdesisyon sa devil. Hindi talaga eh. No, pilit ko. Gusto ko siyang hanapan ng solution eh. May pagsisinungaling talaga as in. Pwede nagsisinungaling siya, ang totoo hindi kanya talaga mahal. O pwede naman na nagsisinungaling siya kasi mayroon siyang something or someone na nililihim na meron siyang kausap na iba. Pwede ganun. Or pwede rin naman na nililihim niya lang at hindi niya masabi sa'yo na may pinagdadaanan siya in life na ayaw mong malaman mo. O ikaw ito, ayaw mong malaman niya. Pwede ganun. Pero dito sa love na to, hindi ko nakita. Pwede pinagdadaanan nyo is financial problem, pwede ganun. Maaring isa dito is, yun ang pinagdadaanan ng relationship na hindi niya lang masabi sa'yo na walang-wala na talaga siya. Pero kung tutuusin, gusto man niya ibigay sa'yo ang lahat. O gusto niya ibigay sa'yo yung pangangailangan mo. Kaso, sayad siya. Pwedeng ganun. Kung sa mahal, sorry talaga. Sorry talaga. Siguro, you feel peace dito sa tao na to, pero makiramdam ka rin. No? Kung alam mo naman na wala siyang ginagawa sa tingin mo, it's okay, fine. Wala tayong magagawa doon. Yun ang nararamdaman mo. Ano ba to, ate? Makinig ka rin sa intuition mo. Tingnan natin ang iyong money. Parang dito ka sa sitwasyon mo na sumusugal ka dito sa relationship na to, no? Yun na nakita ko. Siguro, minsan hindi kanya ka nakausap. Or minsan lang kayo mag-usap nitong taon na to. Yun na nakita ko dito. But bakit tsaka may sadness no? Dito sa sitwasyon, no? May pinagdadaanan in relasyon na to. Money. Ay, ano yun? Ayun, no? Sabi ganun, no? Okay, when it comes sa money mo, ano talaga yung manifestation, ano? Na parang naghihintay ka na. Sana po dumating na po yung hinihiling ko. Sabi nga na. Sana po dumating na ito. Sana mangyari ito. Sana ganun. Sana ganyan. May mga ganun sitwasyon. When it comes sa money mo,
is sa money mo. Sabi ko sa'yo after a week, a month, 1 month, makakamit mo yung money mo. Magbabago yung path ng money mo. As in, kung may hinihintay ka, ito pa lang i-progress mo na. Kasi there's a progressing din ako nakikita eh. And it will happen. Pagdating sa pera. Pero yung iba dito, wag ka maghintay lang ha. Mag-action ka. Pero kasi sabi dito, need to progress. Pero yung healing na yun, o diba, nakikita mo, nagaano siya. Yung healing na yun, kung talagang nahandoon talaga yung puso mo na makamit mo to grow your money or makamit yung yung money na yun, this is the time to progress, take it action, mag-forward ka sa plano mo, and the miracle will come through. As in, magkakaroon na ano, iba sa inyo yung mga business nyo. Magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo, sa money. Kumbaga, there's a happy outcome situation in life. Siyempre sa iba sa inyo, kailangan nyo rin mag-explore, diba? Mag-forward and explore ka. May mga bagay din na kailangan maging very adventurous ka o kaya ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon pero mangyari yung hinihiling mo. Uy, advice. Advice po. Okay. Oh, okay. Uy, magkakaroon ng sa iyo, new beginning in life. Malaki magbabago sa iyo. As in, may magtatapos talaga sa buhay mo. Magkakaroon ng clarity. There's a clarity of changes happening to your life. May mga new idea, new creativity, magiging very idealism ka, no? May mga exciting opportunity na darating sa iyo in the future. As in, may offer ako nakikita dito. Okay, when it comes sa advice, you need to take care of yourself. Ano ang sinasabi rin dito? Huwag kang masyadong magpa-prostrate or huwag kang masyadong mag-focus to a painful situations in life kasi hindi rin siya makakatulong sa iyo. No, ang sinasabi dito, self-care is needed. Think to the future. Ang sinasabi to, this is a time to create, to structure, to reveal your dreams. I-release mo yung sarili mo, ilaya mo yung sarili mo in a situation na negativity. Ganyan. Kumbaga, if you're thinking about negativity, alisin mo yun, i-release mo yun. Kasi, the more na nagtithink ka ng negativity, the more na ma-attract mo yung negativity. Yung sinasabi dito. And saka may mga bagay doon na kailangan mong i-let go, tulad ng sabi ko kanina. May mga bagay din na this time na balatan mo yung sarili mo in a new you. Parang ahas, gano'n. Di ba, binabalatan nila yung sarili lang skin, then there's a new, di ba? Ganun. The old version of you going toward to a new version of you. 2.0, mga ganyan. Yan ang nakikita ko dito. And also, kailangan sa'yo is mental strength. Lakasan mo yung loob mo, tatagan mo, tibay ng loob. Focus lang, mag-focus ka lang. And clear mind. Siyempre, always taking control, ang sinasabi dito. You need to taking control yourself in any situations of life. May marireceive. Okay. Mag-focus ka sa goal mo dito. May ma-achieve ka raw, oh. Hindi siya malaki eh. Pero may ma-achieve ka daw. Maliit siya. Pero at least may ma-achieve ka, diba? Ibig sabihin, there's a goal na pwede mo ma-achieve. Pero nasa sa'yo daw yung choices na to. Yun na nakita ko. Within the 4 days, 4 minutes, 4 hours, 4 weeks, 4 days. Nauna pa yung
or 4 months, may nakita ko dito na may celebration na magaganap sa'yo. May mga getting together, may either close relationship, family unity, reunion, may mga having fun, happiness, enjoyment situation, pwedeng ganun, surprise parties, event, pwedeng may mga ganun. Diba dito, di sa teamwork, no? Pwede rin na may coming home o may pupuntahan ka na something celebration, pwedeng wedding, ganyan, or mga celebration. Coming home, galing ibang baryo, galing ibang bansa, galing ibang probinsya. Or ikaw ang uuwi ng probinsya. Parang may ganun ako nakikita. Or maybe you're thinking, pero hindi ka naman makaalis. Halimbawa, gusto mo mag-travel, gusto mo mag-ano, pero thinking mo na yun na gusto ko umuwi, gusto ko pumunta ng probinsya, gusto ko umuwi ng bansa, pero hindi ka makauwi. Pero ang sabi dito, the choices is in yours. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, nasa sa'yo yung desisyon na to. Kung gugustuhin mo, mangyayari siya. Maari nga lang, yung iba is wala talagang pera or shortage kayo when it comes sa money. Pero you need to focus and this is the time to save money. Diba? Think to the future. Arigato namaste, God bless.